yung dati ko pong chatmate sa Saudi, nakipag-break po ako. Mhm. Ayaw niyang pumayag. After nun, binalak niya ako. Lahat ng private mga pictures namin, Mhm. gumawa siya ng account sa Instagram, Mhm. sinend niya sa family ko. Tapos nakita ko na lang one day, ang daming message ng family ko. Yung pala, nakita na nila yung private picture. Ano pong pangalan ninyo? Ako po si Christine Marie O. Gabriel. Ma'am Christine, gaano na pong katagal na OFW? 7 years po. 7 years. Hong Kong lang rin? Hindi po, 4 na taon po sa Saudi, 3 taon po dito sa Hong Kong. Okay. Anong pinaka-reason mo kung bakit ka nag-abroad? Kasi iniwanan po ako ng asawa ko, then kailangan ko mag-step up para sa 3 kong anak. Mhm. Kasi ayoko pong umasa sa mga kapatid ko na susuportahan ako. Sabi ko, malakas pa ako, kaya ko pang mag-provide sa mga anak ko. Ilang taon na yung mga anak mo? Isa pong Ngayon, 15 na? 15, then 14, and then 13. Malapit na mag-college na. Opo, kailangan ko nga yun. Mas kayod pa. But anyway, ano naman po yung pinaka-worst na naging experience mo while working abroad? Dito ba yun or doon sa Saudi? Meron po sa Saudi na talagang hindi po kami nagkakasundo nung kasama ko kasi untidy siya, hindi siya tas lagi ko, ayaw niya pong tumanggap ng mga correction. Sino po bang nauna sa inyo? Ikaw? Ako po. So parang ang dapat is tinetrain mo rin siya, Opo, pero pag tinetrain mo siya, ayaw niya naman makinig. ayaw niya po. Tapos ginawa ko po, sabi ko sa amo ko, ma'am, madam, ikaw na magsabi lahat ng utos kasi ayoko mag-accompli. Tapos talagang na-stress ako, umiyak talaga ako na, Lord, pumunta ako dito para magtrabaho, hindi manakiin ng tao at ayoko din masaktan. Yun po, tas ginawa, in 1 week of prayer po, sinagot ni Lord yung prayer ko na makaalis po doon. So talagang ayaw mo na doon sa gano'n? Ayoko na po. Paano ka naalis doon? Parang tinanggal ka, gano'n? Hindi po. Nagkaroon po ng balita yung pinsan ko na may sakit yung tatay ko na kailangan namin umuwi. Since yung mga kapatid ko po kauuwi lang, sabi ko, sige, ako na yung magbo-volunteer para sa tatay. Tapos pagdating ko po ng Pilipinas, wala pong sakit yung tatay ko. Tapos sabi ko, Lord, talagang inalis mo lang ako doon. Tapos po, nagpray ako na, Lord, dalhin mo ako dun sa bansa na hindi lang ako mag-grow as OFW, pati yung aking spiritual life. Kasi na-pending talaga ng 4 na taon. Tapos nag-apply Kasi po sa ako. 4 years doon, Opo. talagang wala kayong labasan doon. Wala po. Kahit day off, wala talaga. Wala po. Pero ikaw rin nagpapadala ng sahod mo doon o hindi rin? Si amo ko po. Si amo mo lang rin? Opo. As in, let me ask lang kasi mas may experience ka doon. Diba? So within these 4 years, wala talagang day off? Parang ganun? Wala po. Isasama ka lang po nila if gusto mo lang lumabas or pag naisipan nilang sumama ka na lang sa kanila pamamasyal. Hindi, pero yung pahinga, ganun. Wala po. Paano kapag may sakit? Yun lang yung time. Yun lang po talaga. Pero diretso po yung trabaho. Paano mo tiniis yung ganyan? Okay naman po kasi sa akin is, ang goal ko po, mabait naman yung amo, hindi naman sila madamo, tapos nakakapag-provide ako sa pamilya ko kasi yun yung importante. So yun na lang yung pinangahawakan. Yun na lang po yung pinangawakan ko. And dito naman sa Hong Kong, Dito po sa Hong Kong, yung nandito na-scam ako ng friend ko. paano na-scam ka ng friend mo? Parang, Tapos sinabi niya sa akin, friend, may problema ako. Sabi ko, tulungan mo. Kasi ko, sige, sabi nga, utang kami sa bangko. Sabi, sure. pero wait lang, paano mo nakilala tong friend? Sa agency pa po sa Manila. Sa Manila. So Opo. parang sabay kayo nag-a-apply, Opo. sabay kayo nagtitraining. Opo. And halos sabay rin kayo dumating dito sa Hindi Hong po, Kong. una po siya sa akin ng mga 4 months. Mm. So, mas alam niyo na po yung mga Tapos, Pero, okay, dumating ka na and ilang years ka dito na nun sa Hong Kong? months pa lang po. Months pa lang? Ilang Opo. months pa lang? Parang Pang 4 months po. 4 months pa lang. Opo. And sinabi niya sa'yo na may problema siya. And then, Tapos sabi niya ko, anong gagawin natin? Sabi niya, ikaw magpangalan sa bangko. Nung una, gusto niyang kuwain lahat. Sabi ko, hindi, hati na lang tayo. so parang kinumbinsi ka niya na ikaw yung mangutang. Opo. Bakit hindi siya yung nangutang? Hindi ko na rin po natanong. Kasi, So hindi ka rin nag-isip nun? Hindi rin po. Kasi sabi ko, friend naman. Friend. Yeah, po. Wow, 4 months, friends. 4 months dito sa Hong Kong and then ilang months lang doon sa Philippines. Okay, so fine.
So, hindi mo na rin tinanong, sumunod ka na lang. So, Opo. magkano yung inutang ninyo? 10,000 po. 10,000 lang naman, Opo. Hong Kong dollar. So, parang Opo. 5,000 sa'yo. 5,000 sa kanya. And then, yung bayad niyan every month is magkano? Parang Parang 1,800 plus. 1,800 lang. Opo. So, parang tig 900 kayo, kumbaga. Opo. And then, how was yung first month? Yung first month, nagbayad po siya. Then another month, sabi niya, friend, na-terminate ako. Ko, hala, sabi kong ganyan, paano? Paano yun? Sabi niya, babalikan kita. Tapos ginawa ko, sabi ko, since nandito na rin po ako nung nangutang ako, sabi, narinig ko na, kaysa ipag-pray mo ng masama, ipag-pray mo na lang ng mabuti. Sabi ko, pinagpipray ko na lang po na, sana makabalik ka. Tapos nung nakabalik, hindi na niya ako kinausap. So, nakabalik pa siya? Opo. Till now, lahat ng account niya, sinearch ko, binalak na po niya ako. Hindi mo na siya mahanap? Hindi na po. Magkakasalubong kaya? Late lang ng Hong Kong natin, di ba? But Opo. anyway, so, okay, so, na-scam ka Tapos, ng friend mo, pero I believe ang unang naka-scam sa'yo, yung emotion mo, di ba? opo. Bakit ka nagtiwala, di ba? And then, ano nangyari? Hindi na po. Tapos akala ko, yun na po yung pinaka-worst. May sumunod pa po. Yung dati ko pong chatmate sa Saudi, since dito na ako, natututunan ko na yung mali yung online na ganyan, na dating. Nakipag-break po ako. Ayaw niyang pumayag. Tapos, challenge niya ako. Sabi niya, sige, papayag ako, pero i-post mo sa account mo, lahat ng account mo na ako yung master mo. Ikaw yung servant ko. Sabi ko, no. Hindi kita. Bakit? Ganun yung... Gino niya para daw wala daw usap. Sabi ko, no, hindi ko sasabihin yan kasi isa lang yung master ko. Sabi ko, sigad lang yung master ko, siya lang yung susundin ko. After nun, binalak niya ako, lahat ng private mga pictures namin, gumawa siya ng account sa Instagram, sinend niya sa family ko. Tapos nakita ko na lang one day, ang daming message ng family ko. Yung pala, nakita na nila yung private picture na dapat sa amin lang, kinalat na niya. Kumbaga, parang masiselan na Opo, yung para sa inyo lang dapat, pero... Opo. And nung nalaman nyo yun, how was you? Nasaan niya ba sa mga anak mo rin, ganun? Hindi po, sa kapatid ko po. Anong naging reaksyon ng kapatid mo? No? Sabi niya, anong ginagawa mo? Sabi niya, hindi ka pa ba kontento sa amin? Hindi ka pa ba kontento sa pagmamahal ng mga anak mo? Sabi ko, akala ko kasi Pero ano rin siya? Pinoy rin siya, ganun? Spanish. Spanish. Nakaka-video call ko naman po siya. Pero saan mo siya nakilala? Sa Saudi pa po. Lang po, nag-message lang. Hindi dating. po, sa Instagram po mismo. Kasi may isa akong comment doon, nakita niya. Nag-message po. nag-message na siya. Opo. So ano yun? Parang gumuho yung mundo mo niyan, di ba? Opo. Una ko pong, nung nakita ko po yung picture sinend nila sa akin, nayakap ko po yung Bible ko. Tapos sabi ko, Lord, tulungan mo ko kasi parang hindi ko kayang lagpasan to. Lalo na naisip ko, yung mga anak ko po. Pero isang lesson din to na may kita mo na may mga tao na yung belief nila sa Diyos masyadong religious. Do you think yung ganitong klase ng behavior na pinakita mo na please yung Diyos? Diba? Hindi. Bakit? Kasi who would have yung courage na ipakita yung katawan, 'di ba, sa someone na hindi mo naman nakilalang personal, at higit sa lahat, di mo naman kasawa yun eh. Opo. Diba? So, parang, and alam natin sa internet ngayon, mabilis na kumalat. And kung meron mang nanonood sa atin na kababayan natin, halimbawa, nasa ganitong klase ng relationship, sending yung hindi magagandang mga pictures, mga private na pictures para doon sa karelasyon online, what would you advise? Pag agad pagtitiwala. And kung mahal ka ng lalaki, hindi ka hihinga ng ganon. Na mga picture na ganon. Kung talagang may respeto siya at mamahal sa'yo. So sana natuto ko sa mali mo na and then never again na makommit yung mistake na to. Maraming salamat sa pag-share mo ng story and hopefully makagising ito sa mga kababayan natin na, alam mo yun, nasa ganitong klase ng magulong situation. Yung help center naman natin, laging bukas para saan? Para mapagbigay ng tamang advice. Pero siyempre, at the end of the day, nasa inyo pa rin kung gagawin ninyo. Okay? Thank you very much sa pag-share ninyo ng story ninyo. And God bless you. Okay? God bless you po. Thank you po.
Hello po, ang napanood nyo pong mga story ay real life stories ng kababayan nating Pilipino dito po sa Hong Kong. At alam nyo po ba na yung health center natin ay bukas araw-araw? Regardless sa day off ninyo, nandito po kami para tulungan kayo. Actually, merong gustong sabihin yung mga members ng health center para sa inyo kababayan naming Pilipino na nasa Hong Kong. Ano po yon? Kabayan, welcome ka. Kung kailangan nyo po ng free counseling, kung gusto nyo pong mabisita kami, tingnan nyo lang po ito na nakikita nyo sa baba. Nandyan po yung information ng WhatsApp. Nandyan rin po yung location natin. Feel free to visit us. Okay? God bless you po.